Magandang umaga mga bata. Atin ngayong pag-aralan ang mga anyong tubig sa Pilipinas. Tayo ay maghanda at atin nang talakayin ang mga ito. Mga anyong tubig or water forms. Ano nga ba ang mga anyong tubig? Ang anyong tubig ay tumutukoy sa mga iba't ibang anyo ng tubig sa ibabaw ng mundo. Ito ay maaring tumukoy sa mga dagat, karagatan, ilog, lawa, talon at iba pang mga anyo ng tubig. Ang mga anyong tubig ay mahalaga sa ating ecosystem at sa ating pamumuhay dahil sa pagbibigay ng sustansya sa mga halaman at hayop, pagkakaroon ng sapat na supply ng tubig at sa pag-aambag sa ekonomiya at turismo ng isang bansa. Mayroong mga iba't ibang uri ng anyong tubig at ating tatalakayin ngayon. Ang unang anyong tubig ay ang karagatan or ocean. Ito ang pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Maalat ang tubig nito. Ito ang karagatan or ocean. Pangalawang halimbawa ng anyong tubig ay ang tinatawag nating dagat or sea. Malawak na anyong tubig na mas maliit sa karagatan. Maalat ang tubig sapagkat nakadugtong ito sa karagatan. Ito ang tinatawag nating dagat o sa Ingles ay sea. Iba pang halimbawa ng anyong tubig ay tinatawag nating ilog o river. Ang ilog o river ay isang makipot at mahabang daloy ng tubig na umaagos patungong dagat. Galing ito sa sapa o itaas ng bundok at burol. Ito ang tinatawag na ilog or sa Ingles ay river. Iba pang halimbawa ng anyong tubig ang tinatawag nating look or bay. Ang look or bay naman ang nagsisilbing daungan ng mga sasakyang pandagat. Maalat ang tubig sapagkat nakadugtong ito sa dagat o karagatan. Ito ang tinatawag na look or sa Ingles ay bay. Isa pang halimbawa ng anyong tubig ang tinatawag nating lawa or lake. Ito naman ang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Matabang ang tubig nito. Ito ay tinatawag nating lawa or sa Ingles ay lake. Isa pang halimbawa ng anyong tubig ay tinatawag nating bukal or spring. Ang bukal or spring naman, ang bukal ay isang natural na paglabas ng tubig mula sa lupa. Ang tubig mula sa bukal ay maaring malamig o mainit depende sa kanyang pinagmulan. Ito ang tinatawag nating bukal or sa English ay spring. Sa panghalimbawa ng anyong tubig ay tinatawag natin na golfo o gulf. Ito naman ay isang bahagi ng karagatan na makikita sa pagbubukas ng dagat. Ito ang tawag sa malalaking look. Tawag dito ay golfo or sa Ingles ay gulf. Sa panghalimbawa ng anyong tubig ay tinatawag nating talon or waterfalls. Ang talon ay daloy ng tubig mula sa isang mataas hanggang sa mababang bahagi ng isang puok. Ito ay tinatawag nating talon or sa Ingles ay waterfalls. Ito ang iba't ibang uri ng anyong tubig na ating matatagpuan sa Pilipinas. Karagatan, dagat, ilog, luok, lawa, bukal, golpo, at talon. Mula sa mga nabanggit na mga uri ng anyong tubig dito sa Pilipinas, narito ang mas malalim na pagkakahulugan nito. Makikita rin natin ang iba't ibang klase ng mga anyong tubig at mga halimbawa nito dito sa mga anyong tubig sa Pilipinas. Ating tukuyin at pag-aralan. Tinatayang 72% ng daigdig ay nakalatag sa tubig, kung kahit ang pinakamalaking bahagdan ng katubigan ay matatagpuan sa karagatan.
Ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo ay ang Karagatang Pasipiko na matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas. Maliit na bersyon ng karagatan na taglay din ang tubig alat ay tinatawag nating dagat. At isa sa mga halimbawa ng dagat na matatagpuan sa Pilipinas ay ang Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea na dati ay kilala sa tawag na South China Sea, ngunit nagkaroon ng problema sapagkat inaagaw ng China ang ating teritoryo. Ito ay napapabilang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na kung saan ay may tinatayang 200 milyang pagmamayari ang ating teritoryo pagdating sa usaping pangkaragatan. At ito'y matatagpuan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang susunod na anyong tubig ay matatagpuan naman sa bukana ng dagat at karaniwang napapalibutan ng lupa. At ito'y mas malaki kaysa sa Look at ito'y tinatawag na Golpo. Isa sa mga halimbawa ng Golpo na matatagpuan sa ating bansa ay ang Golpo ng Moro. Ito ang pinakamalaking Golpo sa Pilipinas at ito'y makikita sa Mindanao na kung saan ang tubig ng Golpo ng Moro ay may kaugnayan sa dagat Celebes. Ang Look na siyang mas maliit kaysa sa Golpo ay ang pinakamainam na daungan ng sasakyang pandagat na mayroong ding taglay ng tubig alat sapagkat ito'y makakaugnay ng mga anyong tubig. At isa sa may pinakamainam na daungan sa buong mundo at puerto, ibig sabihin pasukan ng Maynila sa Luzon, ay ang Look ng Maynila na nakalulungkot isipin sapagkat sa kasalukuyan ay unti-unting nasisira. Sa mga anyong tubig na napapaligiran ng lupain ay tinatawag na lawa at isa sa mga halimbawa ng lawang ito ay ang lawa ng Taal kung saan nakalatag ang bulkang Taal. Ito'y dating tinatawag na lawa ng Bumbon na matatagpuan sa may Batangas. Kapag naman ang tubig ay nagmumula sa pinakataas o pinakatuktok na dumadaloy pababa, ito ay tinatawag na talon. At isa sa mga halimbawa ng talon ay ang Maria Cristina na matatagpuan sa Iligan, Mindanao. Tinatawag din itong Kambal Talon sapagkat mula sa isang alamat kung saan nagmula ang talon ng Maria Cristina ay patungkol sa dalawang magkapatid na si Maria at si Cristina. Ngunit ang talon ay pinaghihiwalay sa taas ng isang malaking bato. At nariyan din ang ilog na isang natural na daanan ng tubig na siyang nag-uugnay sa kanyang mga kapwaan ng tubig tulad ng karagatan, dagat, lawa o mga kapwa ilog. Isa sa mga halimbawa ng ilog na matatagpuan sa Pilipinas ay ang Ilog Cagayan na itinuturing bilang pinakamalaking ilog at pinakamahabang ilog sa buong archipelago. Ito ay matatagpuan sa lambak ng Cagayan na bahagi ng rehiyon 2. Tinatawag din itong Rio Grande de Cagayan. Ang ikalawa namang sa pinakamalaking ilog ay tinatawag nating Rio Grande de Mindanao. Samantalang, ang Pasig River o Ilog Pasig ay tinuturing bilang pinakamakasaysayang ilog sa Pilipinas. At nariyan din ang Batis na kung saan ang pag-agos ay tuloy-tuloy at karaniwang malamig at malinis ang tubig na ito sapagkat ito'y matatagpuan lamang sa mga kagubatan. At isa sa mga halimbawa ng Batis ay ang Batis Crisostomo na siyang makikita sa San Pablo, Laguna. At ang ating panghuli ay tinatawag na bukal o sa Ingles ay spring na kung saan ang tubig ay nagmumula sa ilalim ng lupa at ang pinakahalimbawa nito sa Pilipinas ay ang Tiwi Hot Springs na matatagpuan sa Tiwi, Albay. Ito'y pinaniniwalaan na nagbibigay ng isang medikal na kakayahan na siyang maganda para sa kalusugan at para sa ating katawan. Ang bukal din nito ay isa sa mga pinagkukunan ng enerhiyang geothermal. Dito